Napanood ko yung dating mga kasamahan ni Ka Eric na nagrally dun sa labas ng ng Kongreso nung nakakulong pa ito, pero sa ngayon nakalaya naman. Sabi niya sa Kongreso, ano ba kayo? Nagtataka ako sa inyo. Iba ba ang gobyerno nyo sa gobyerno natin ngayon? Iba ba ang armed forces ninyo? Hindi ba ang armed forces ninyo sa halip na yung ating kasalukuyang armed forces of the Philippines? Sabi niya. At sa sinabi niya yun, mapapaisip ka. Bakit nga ganun ang nangyayari? Bakit parang namamayagpag ang komunista sa ating Kongreso ngayon? At para bang talagang sila ngayon ang nasa kapangyarihan? O diba? Ang tagal nang nanahimik nito sa panahon ni Duterte. Lahat sila kumbaga tumiklop na. Kaya nga nariyan na si Ka Eric, isa sa mga sumuko ito. Ito ang isa sa produkto ng mga isinulong ni Duterte na pagpapabagsak, pagdurog sa insurgency ng ating bansa, ang NPA na terorista. At ngayon nga magtataka ka, talaga bang may alyansa ang Kongreso at ang mga NPA? Ganyan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. At siyempre bago yan ay humihiling lang muna ako na sana pagkatapos mong watch ito o wag mo na munang tapusin bago mo ma-watch, subscribe mo naman ang hindi makatang tambay. At siyempre din yung munting kalimbang pakisuyo yung dot mo na rin, at kung sakali magustuhan mo at muling pasyalan ang channel na malungkuting ito, makatang tambay, lagi ka nang ino-notify ni YouTube para sa bagay na yun. Diba? Thank you. O, at yan nga. Parang nakakapagtaka, diba? Totoo bang may alyansa na ang NPA at ang ating Kongreso? Ang daming mga political analyst na napapanood ko na talagang kakaiba talaga ang galawan nila dyan sa House of Representatives. At kahit ang pag-atake nila sa istasyon ng Insemin talaga magtataka ka rin. Hindi ba dapat yung Insemin ay maging kakampi o kaalyado ng gobyerno? Dahil ang sinusulong nito yung tungkol sa NTF-ILCAC, di ba? Ito yung itinatag ni Duterte na isang instrumentong pagdurog at tuluyang pagwasak sa insurgency na tinatawag natin NPA. Ngayon nga, binansagan na nga silang terorista. Ito ang isinusulong ng Inseminay at nakakapagtaka nga na mismong itong gobyernong ito ang gustong magpasara. O, diba? Samantalang sinabi ni Marcos noon na itutuloy niya yung mga programa na sinimulan ni Pangulong Duterte. Kung talagang itutuloy niya, ibig sabihin kalyado siya ng Inseminay, dahil yung sinusulong ng Inseminay nagawain programa yun ni Pangulong Duterte dati pa. At alam naman natin ang talagang pinupunto lang nila rito at tinatarget o tinitira yung NTF-ILCAC na walang ibang intention kundi durugin at tuluyan ng wasakin ang NPA sa ating bansa. Maliwanag na maliwanag. Kaya nga narin tinulong nga sila Ka Eric at si Dr. Abadoy dahil silang
unang-unang pumupuna, bumabatikos at tumutulig sa mga komunistang ito, sa mga rebuilding ito. Di lalo na si Ka Eric dahil mga dating kasamahan niya ito. Tinutulungan niya ang gobyerno kung paano tuluyang supilin. Dahil tagaron siya dati, alam niya yung mga pagkilos ng mga ito, yung mga dating yung mga kasamahan. At pagkatapos ito nga, pinag-iinitan ipasara. Ang ibig sabihin talaga, ang gobyernong ito, laban din talaga sa kanyang gobyerno. Bakit hindi natin masasabi yun? Nagmumulang lahat ng pagsalangsang na yun o pagsupil, gustong supilin ang isimin ay galing sa Kongreso. Siyempre yung Kongreso galing yun sa gobyerno, sa Malacanang. Kung ano man yung mga ginagawa dyan at mga tinatalakay, may alam dito ang Malacanang, may alam dito ang ehekutibo. May tatanggi natin yan. Alam mo palang mismo si Romualdez lamang, yung speaker ang gumagawa ng lahat ng ito decision niya. Ang ganda lang tayo sa nagsasabi na nagtataka tayo, pero talagang malamang kaysa hindi. Alam ito talaga. At nitong huli napanood ko, nagbibiro pa si PBB bago umalis. Binibiro si Martin Romualdez. Laban daw ng bawat istasyon ng radyo, ng bawat istasyon ng TV. Ibig sabihin, di alam niya yung mga nangyayari. O diba? Nalalaman niya na may mga ganitong mga controversial, kaya palaging laman ng TV at ng radyo, ng mga news, si Romualdez, yung kanyang kamag-anak. Hindi natin mahinuha na may kinalaman talaga sila. Saka may kita mo talaga na gustong-gusto nilang durugin ng mga Duterte. Kahit sa mga vlogger, tingnan nyo na lang yung isang abogado na kritiko nila Dr. Abado at ni Ka Eric. Siya mismo, nilagyan niya ng reaction yung pinanood niyang video. Yung interview ni Mambado, dahil ito ang nag-iisang istasyon na lumalaban at nagiging instrumento para gamitin nila at iparating sa mga tao kung ano na yung kanilang mga nagagawa para sa grupong ito. At siyempre, yung unang-una rin nilang nilalaban at binibigyan din parati yung mga pag-recruit ng mga ito ng ating kabataan sa mga eskwelahan. At katulad nga nito, isang produkto, sinabi rin mismo ni Ka Eric, ang batang-batang ang congressman na si Congressman Raul Manuel. Isa itong produkto ng pag-recruit ng mga NPA sa mga eskwelahan. At ngayon, isang malaking kumbaga isang malaking alas din ng mga NPA, mga bilang front legal ng mga NPA. Dahil talagang husay naman talaga nito magsalita at ipaglaban yung kanilang ideolohiya. At kaya nga't kung sabi nga ni Dr. Abado, kung tuloy ang mapapasa ng istasyon na yun, at tahasan niya yung sinabi ang nasa likid tayo ang NPA. Dahil ito ang mga unang-unang sinasagasaan ng istasyong ito. Pero sabi ng vlogger na abogado, o tingnan niyo ang mga ito, sabi niya. Kaya napupunta kayo sa ganyang kalagayan, sabi ng vlogger na abogado, yung kalagayan ba, yung nakulong sila, yun ay ibig niya sabihin. Kasi, puro fake news kayo. Bakit nyo ako sana puro NPA ang may gawa nito? Puro kayo NPA, hindi. Ang napuna ko rito, sa na-question niya kung totoo yung sinabi ni Dr. Abado na may 3 NPA sa Kongreso kasama na nga rito si Raul Manuel. Ibang pinunto niya. Ibig sabihin ito, natotoo ang sinabi ni Dr. Abado tungkol sa 3 NPA na ito na nasa loob ng Kongreso. O asan ang fake news dun? Yun ang ating mapapansin sa galawan ngayon dyan. At isa pa, kung umaasa pa tayo, 2 vlogger na kaya ang napanood ko.
Pero pasensya na kayo, wala akong mapakitang ano dahil yung isa kong cellphone sira. Papakita ko sana sa inyo yung mga video na napagkukunan ko ng mga sinasabi ko. Pero check naman kung kayo ay mahilig mag-open ng mga cellphone o manood. Ay familiar din sa inyo itong mga sinasabi ko dahil naroon ito. Mapapanood mo naman parati ito. Itong mga binabanggit kong ito. Pero ito yun, ito yung mga nakikita ko nga. Dalawang vlogger ito. Sabi niya, yung isang vlogger, may dumating daw na text sa kanya o tawag na marami sila, isang grupo sila ng vlogger na kumbaga isang team na sinabihan sila na lahat ng lahat ng mga iba-vlog nila ay puro pagkasira ng mga Duterte, pagkaisa nila. Pero bago yun, hindi muna siya tinapat ng ganun. Mga lumipas muna ang mga isang araw at isang gabi na inuusisa niya kung anong dahilan kung bakit siya pinapatawad. Tapos nung huli ngayon, sinabihan na siya. Pero sabi niya, ayaw ko, sabi niya isa, dahil ako'y taga Davao, hindi ko kayang gawin yun. Yun ang unang-una ko napanood. Kaya sinabi niya rin, nung mapanood kong yun, ang pinaka-highlight din is nung sabihin niya na, kaya kayo, sabi niya, kung umaasa pa kayo na may unity, wala na. Wala nang unity. Sinabi niya ganyan. Siguro napanood ko to siguro mga 2 linggo na nakakalipas. Pagkatas kagabi lang napanood ko ulit. Isang loyalist naman. Kunyari pa nga siya, sabi nga niya marami akong alam dahil ako'y dumadal sa mga parte-parte ng malalaking opisyal na yun. At ayaw ko lang na sa akin magmumula, sabi niya, na talagang wala ng unit team. Tapos nagtawa siya, nang ibig niya sabihin, ay, masabi ko tuloy. Kamatalang ayaw ko masabi sabihin. Para gano'n sabi niya, wala na talagang unit team, sabi niya. Ibig sabihin, both sides, sa DDS at sa mga loyalistang vlogger, talagang wala ng unit team. At kahit tayo naman, hindi naman tayo manid para hindi natin malaman na talagang gano'n ang nangyayari. So, tingnan mo. Nag-alis si PBBM, di ba dati inahatid yan ni Sara? Ngayon wala na, dadalo na lang sila. Yun lang, mapapansin mo na talagang meron na silang communication gap na silent lang, di ba? Yan ang nangyayari sa kanila ngayon. At ang nakakatakot nga nito, kung totoo nga na may alyansa ng Kongreso at ang NPA, talagang mapanganib ito. Dahil sa akin lang ito, kalayaan ko rin naman mag-opinion, di ba? Sa akin lang ito. Dahil ito, kung totoong may alyansa na nga, ang dalawang grupo, ang gobyerno mismo at ang komunista, isa itong mataktik at malalim na paraan para sa hinaharap. Bakit? Bakit nila ito ginagawa? Kasi kung hindi sila aalyado sa kabilang panig, sa Pinklawan, at basta lang sila makikipagkalas unity, ibig sabihin, loyalista lang matitira sa kanila. Bibitaw siyempre yung mga DDS doon. Dahil unit team nga sila. Siyempre, dalawa yun pag unit team. DDS at loyalista. Ay hindi nila kayang pabagsakin basta-basta ang Duterte. Hindi nila kakayahin. Kaya kinakailangan, kaya nga sabi ko mataktik ang pamamaraan ito. Kailangan nilang makipag-alyansa sa ibang grupo para kumbaga mas nakakalamang sila. Diba biro mo kung makukuha nila ang loob ng Pinklawan, tapos nakuha pa rin nila yung mga leftists, tapos mga loyalists, siyempre sa pakiramdam nila talagang madudurog yung Duterte dahil walang magiging kakampi yung Duterte. O diba? At mali ba tayo rito? Ganyan na nga nakikita natin, di ba? Lahat ng mga partido bumitaw lahat kay Pangulong Duterte. Kumbaga lahat unti-unti silang binabalda. Unang-unang pangyayaring ito, di ba, tinanggal si
Si Gloria Arroyo, doon nga nagsimula yung pagbansag na tambalos-los ni Inday Sara. O di ba diyan nag-umpisa nga yung gulo. Tapos yung taga Davao na ano din, congressman din. Tinanggal din. Sabay na tinanggal yung dalawang yun. Kaya malino na makikita natin yung estratehiya na talagang meron talagang binubuo na talaga. At idagdag pa natin yung kinikistyon ni Senator Pimentel na 12 billion na idinagdag. Na sinasabi nga niya, unconstitutional. Ito ba'y ako lang ang misabi? Hindi. Pagbubuksan ninyo sa politiko, sa Twitter, naroon yun. Mismong pahayag at mga inilantad ni Senator Pimentel. Para saan yung 12 billion? Kaya nga sabi ko nga, uulitin ko na naman. Isang mataktikang pamamaraan. Saan nila gagamitin yung 12 billion? Siyempre, bago ka makakuha ng maraming mga simpatya, kailangan mo ng pira. Lalo pat ang lalabanan mo, kumbaga mga organic yung mga supporters niyan ay ng DDS. Wala diyang binibili. Talagang legit na mga gusto lang nilang sumuporta. Kailangan nila ng pira. Malaking halaga para labanan ito. Pagkatapos niyan, kasabay ng 12 billion na yan, yung isusulong na chat-chat kapalit ng charter chains natin. Kitang-kita mo, para bang, kumbaga, ano siya, hagdan-hagdan yung pagkakagawa nila ng plano. Para pagdating sa dulo, parang mapapansin mo, para surbol sila. Walang kasablay-sablay, ika nga. At ang nakakatakot nito, para talagang pinapangarap. Parang pinapangarap na talagang kulang na kulang yung 6 na taon na pagtayo sa kapangyarihan. Kailangan talagang gawa ng paraan para at least maging katulad man lamang ng nakaraang administrasyon yung sa Apulakay pa. Sa Apulakay na matanda. Mga 20 years ulit na nasa posisyon. Opinyon ko lang naman ito. Pero, mababasa mo sa kanilang ginagawa. Di maniniwala ka ba? Na yung chat ay babaguhin lang nila yung economic provision dun. Siyempre, pag ginilaw nila, isasama na nila dyan, kasama na sa chat sa siyempre yung, di ba, dati presidential tayo, papalitan nila yan, o di, siyempre may prime minister na. Yun ang tinatarget nila. At ngayon 2024, kasama yan doon sa budget na 12 billion. Nagpagugugulan talaga nila ng pira, ng panahon, at ng kapangyarihan, ng power. Kasi nakaupo sila. Kaya dapat, kung gusto natin ng totoong gobyerno, ng isang makatotohanang gobyerno, ng pamahalaan na talagang masasandalan natin, maging gising tayo, maging mapangmatsyag tayo. Yan nangyayaring katulad nito. Pero mo yun, sa halip na accomplishment ang maipakita mo at matatandaan sa kanyang mga unang taon, wala pa siyang 2 taon. Ganito kaagad ang makikita mo sa kanya. Diba? Pagkatapos na pagmal ng lahat ng bilihin sa pagkaupo niya, itong isinunod ng mga pagkilos. Ang pagdurog sa mga dating kasama. At makikita mo unti-unting lumilino yung talagang yung kanilang mga taktika na binubuo. At sana nga itong mga pahayag kong ito hanggang dito lamang sa opinion na espekulasyon ko. Palayaan ko rin naman ito magpahayag. Pero sa nakikita ko talagang ganoon talaga. Ganun talaga ang posibleng maganap. At nakakatakot nga talaga, tingnan mo. Yung video na kumalat na mukhang pinaya na naman yung si speaker, yung kagalang-galang na speaker natin, Romualdez. Nung dumating sa Japan, sinalubong ng mga OFW dun.
Talagang nakakahiya yun. Nakakahiya. Sobrang nakakahiya. At kumakalat yun saan-saan mga platform ng media. Milyon-milyon ang makakapanood nun. At kaya bakit nakakatakot? Pagtungtong ng 2024, itong January, siguradong gaganti na naman siya. Kung ano na naman sigurado maiisip niya. Na talagang pang-ipit sa kung sino man yung sa tingin niya nagiging abala sa kanyang landasin. Tingnan mo nung si Bansaganat ng Balos-los. Di ba? Gumawa ka agad siya ng paganti, tahimik na paganti lang. Tinanggal niya agad yung CIF ni BP Sara. Matindi siya. Talagang kung titingin mo siya, parang siya yung arkitekto talaga ng gobyerno. At si Marcos, talagang lang siya, front lang siya. Yan ang malinaw. At napapahaba ng masyado tong aking live. Hanggang dito na lang muna ulit tayo. Okay. Maraming salamat sa panonood, mga kaludska ko rin. Yung mga kaludski. Thank you.